So, okay na tayo sa read din. Punta naman tayo sa update. So, sa update, first, gawa din muna tayo ng endpoint. So, balik tayo sa Task API controller. So, gagawa tayo ng mark as done. So, gawa lang tayo public function mark as done. Then, maghihintay siya ng variable na task ID. So, magpapasa tayo ng ID dito. Then, variable is updated. So, task. Gawa tayo ng function dito na mark as done. So, public function mark as done. Then, maghihintay siya ng ID. So, first, ikukunin muna natin yung row ng data na i-update natin. So, para kunin yun is, declare ka lang ng variable task is equals to this find. So, hanapin niya ngayon yung ID. Ayan. Find. Then, once na nakita niya, so, i-check lang natin if task. So, if existing yung pinasa na ID, then tsaka natin siya i-update. So, task completed. So, tandaan niya, ito yung kinuha natin yung row. So, ang laman nito yung yung title, description, completed. So, ma-access natin yun dito. So, equals to true. So, it means tapos na siya. Then, task save. Then, maglagay lang tayo dito ng return true. Then, if naman hindi existing to, so return false lang tayo. Yan. Then, balik tayo dito sa Task API controller. So, kaya tayo may nakalagay dito is updated. So, equals. Gagamitin lang ulit natin tong to-do model para ma-access yung mga function inside task model. Then, this to-do model equals to mark as done. Then, nag-iintay siya ng ID. Ito. So, papasa lang natin ito. Yan. Then, take note pala, this one, is kahit anong pangalan yan. So, open variable yan kahit anong pangalan ng name ang gamitin mo dyan. So, doesn't mean na to-do model yung gamitin nyo. Yan. So, balik tayo dito. Then, if true yung return niya, if nag-success, then, magre-return tayo ng ng message. Return response JSON. Then, message task updated. Okay, task is done. Then, if naman false siya or hindi siya na-update, then mag-return lang tayo ng error message na return response JSON error, then yung message, for example, failed to update task. Then yung error code 422. Ayan. Usually kahit naman walang error code okay lang, pero maglagay na lang tayo. Ayan. Then para ma-access naman to sa front end, syempre i-add mo rin ulit siya dito sa api.php. So copy mo lang to. Then gagamitin natin dito is put. Ayan. Then dito mark as done. Mark as done. Then magpapas tayo ng ID.
paano mag-pass ng ID, ano lang, curly braces, then ID. Then, update mo lang to. Mark as done. So, make sure lang na kung ano yung pangalan ng function. Same din dito. Para walang lito. Ngayon, paano naman yan i-access sa front-end? Balik tayo sa tasklist.tsx. So, mag-add ngayon tayo ng button dito sa dulo. Then, kung nakikita nyo, meron tayong issue dito sa UI pag mahaba yung description. So, pwede tayong maglagay niya ng kumbaga, limiter. So, gawa lang tayo ng folder na utils. So, utility. So, utils for short. So, inside utility folder, gawa ka lang ng file na string.ts dahil ito yung parang utility natin or helper natin for mga string. Yan. Then, gawa ka lang mag-export ka ng export function, export cons, truncate, text. So, inside string.ts, so gawa lang tayo ng function. So, export cons, truncate text. Then, mag-accept siya ng text, which is, then, type is string. Then, max length. Default value niya siguro is 50. Yan, function. So, for example, text.length. So, i-shorthand na lang natin. Return text.length less than equals to max length. So, i-return niya is yung text lang. Ayan, text lang. But, pag more than siya dun sa max length, so, itatruncate mo siya. So, text.substring 0 to max length. Then, papalitan mo siya ng ... Ayan. Then, para naman magamit to is ganito lang. Kung nakikita nyo itong render description, so, burahin nyo lang yan. Import nyo lang siya. And, paano mag-import? Makikita nyo naman to sa taas. Ayan. Then, pasok nyo lang yung description variable. Ayan. So, kung makikita nyo to, pag ni-reload ko yan, mag-iiba siya. Ayan, nakikita nyo. Then, pwede ka rin magpasa ng value. For example, gawin mo siyang 25. Ayan. Then, next is mag-add tayo dito ng button na mark as done. So, gagamit tayo ng icon. So, ang ginagamit ko sa icons is iconer.app /feather. So, mamili lang kayo dyan. So, ito is done. Ito. Then, punta lang kayo dito sa part. Scroll down. Copy nyo yung click nyo yung JSX. Then, pwede nyo i-copy. So, sa atin, i-copy nyo lang. Click nyo lang to. Makakopy na siya. Ayan. Then, i-paste nyo lang siya dito. So, this one is, gawa tayo ng list. So, div. So, move natin to sa taas. UL. LI. Then, i-paste nyo lang yung icon nyo. So, so, medyo siya, malaki siya. So, baguhin natin. Gawin natin itong 15. And then, fill stroke. Fill none. Then, class name. So, maglagay tayo ng class. Then, burahin na natin itong mga to. Siguro, alisin natin itong, stroke. Gawin natin siyang, stroke. Gamitin natin sa Tailwind stroke current. Ayan. So, para mag-blend siya. Then, punta tayo sa Daisy UI. So, kailangan natin mag-add ng tooltip. So, hanapin nyo lang yung tooltip dito. Here, tooltip.
punta lang yung JSX, then copy nyo lang to, then ipasok nyo lang sa loob ng SVG, sa loob. Ayan. Then palitan lang ito ng mark as done. Ayan. So ayan, nakita nyo. So ayusin na lang natin yung UI. So gamit tayo ng menu. Punta ka dito sa menus, kung makikita nyo dito sa gilid. Gawin natin ganito. So punta lang kayo dito, copy nyo lang yan. Or pwede nyo i-copy yung class lang mismo. Then paste nyo lang dito sa UL. Ayan. So customize nitong sa akin para mas mabilis tayo. Ayan. Then ipasok lang natin siya dito. So dito maglagay lang tayo ng class flex, then justify between. Copy natin to, and then itong class na to lipat natin dun sa child. Tingnan, balik natin, nalito din ako eh. Ayan. So this one, itong UL, pasok natin siya dito inside nito. Then itong dalawa na to, pasok natin siya inside div. Ayan. Then this one, burayin natin to. Ayan. So kung nahihirapan kayo, i-pass forward nyo lang, then i-copy nyo lang yung yung final. Then div, pasok natin to lahat inside this, yung kagagawa ko na lang na div. Then add tayo ng flex, like justify content center. Ayan. And oops, justify between. Ayan. So kung nakikita nyo, gumaganda na. Ayan. So next naman, pag kinlik to, dapat madadan na siya, mawawala na siya dito. So that ma-update na yung database natin. So gawa ka lang ng function for mark as done, cons mark as done, sorry, open ko lang to para makopya nyo din. Ayan. Mark as done, then magpapasa ka dito ng ID. So punta ka lang dito sa SVG natin, on click, then function mark as done, then ipapasa mo ngayon yung ID, this one, inside this one. Ayan. Oops, sorry. ID. So pag kinlik to, automatic dapat tatawagin na yung yung API na ginawa natin kanina. Then API service dot put. So pakita ko ulit yung API. Ayan. Put. Then yung endpoint, mark as done. Plus ID. So, lagyan mo lang dito na yan. Dot then. So, sa then, so after nyan, so check muna natin kung gumagana. So, bago tayo maglagay ng callback dito sa then. So, punta tayo dito sa webpage ulit. Then, open lang natin yung network.
So, pag kinlik natin to, dapat magtatawagin na yung endpoint natin. Ayan. Task is done. But done. O, tama, mark as done nga pala. So, ayan. So, updated na siya. Pag ni-reload natin to, mawawala na to. So, wala na. So, ngayon naman, i-update natin tong view. Every time na magmamark as done tayo. Madali lang yan. Lalagay nyo lang siya dito sa den. Then, type nyo lang update. Sorry. Import nyo pala yung, yung context. So, dito, naka-import na siya. So, i-comma nyo lang dito. Update. Context data. So, tatawagin nyo lang itong function na to. Lagay nyo lang siya dito. Then, maglagay lang tayo ng catch. For error handling. Ayan. So, every time ngayon na magkiklik tayo, ayan, automatic na nag-update yung natin. Then, ina-update niya din yung yung list. So, okay na tayo sa update. Then, punta naman tayo sa delete. Kung paano mag-delete. So, ganun lang din. Gawa tayo ng button for delete. Punta tayo dito sa feather icons. Then, yung mga delete. Or trash. Then, copy nyo lang. Actually, copy mo na lang to. Para mas madali. Copy nyo lang to. Yung naunang code. Then, copy nyo yung icon na trash. I-override nyo yung SVG. Then, update nyo lang din to ng 46 to 15. Then, copy nyo lang din tong class name. Burahin nyo tong fill. Ayan. Then, yung mark as done, i-update nyo na, delete. Ayan. So, pag pumunta tayo sa UI, ito na itsura niya. Ayan. Makikita nyo meron na siyang delete. So, paano yung gagana? So, gagawa ngayon tayo ng endpoint for delete. So, mabilis lang siya. So, balik tayo sa API controller natin. Sa API controller. Then, gawa tayo ng function. Public. Function. Delete task. Then, same concept lang siya nitong mark as done. Then, task ID. Function. Then, gawa tayong variable is deleted. Then, so, same principle lang siya na ginawa natin kanina. Balik ulit tayo dito sa model. Sa task model. Task model. Then, copy nyo lang to. So, palitan nyo lang to na delete task. Then, delete nyo lang to ulit. So, same thing. Find if task exists. So, delete natin. Task. Delete. Then, return true pag success. Then, return false pag hindi. Oops. Ayan. So, balik tayo sa controller. So, tawagin lang ulit natin siya. Is deleted is equals to this. To do model. Then, ID. Task ID. Wait. That pala dito to do model. Palitan na lang natin na to ng task model. Para hindi kayo malito. Task model. Yan ko lang napansin eh. Then, check natin if is deleted. Then, magre-return ka lang ulit. Pwede mo na i-copy to. Copy mo lang to. Then, update mo lang siguro na task is deleted. Then, ito naman, failed to delete task. Ganun. Copy nyo lang yung nasa taas. Then, same thing sa API. Punta tayo na API.
Copy nyo lang to. Palitan nyo to ng delete. Then, delete task. Then, update. Huwag nyo kakalimutan tong ano. I-update yung function. Ito. So, pag tatawagin siya sa front end, ganito lang din. Punta tayo sa task list natin. So, gawa ka ng function na cons delete task. Then, ID. Then, API service dot delete. Then, yung endpoint delete task plus ID dot then. So same na same lang siya ng update but different endpoint. So copy mo lang tong update context, then mag-add ka lang din ng error handler. So catch. Copy mo na lang to. Ayan. Then, punta ka ngayon dito sa delete button, which is this one. Then, on click. Tawagin mo lang tong delete task. Add mo dito. Then, magpasa ka ng ID. So, pag ni-reload mo to, so, delete lang natin to. Check, i-prepare lang natin yung network para makita nyo na gumagana. So, ayan. So, pag kinlik natin yung delete, dapat matatawag yung delete endpoint. So, click natin. Ayan na. Task is deleted. Okay na siya. So, kumpleto na tayo sa CRUD. So, meron na tayong create, read, update, and delete. So, yun. Sana nagets nyo. Kung gusto nyo ng copy ng code, yung link nasa description. And if may mga tanong kayo, pwede nyo kayo message sa Facebook page ko, InspectPH. So, yung link nasa description din. So, yun. Bye.